Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Roque, isang manggagamot o healer, kung saan ay noong mga panahon ng tayo po ay nasa pandemya dahil sa COVID, ay malaking tulong yung panalangin natin kay San Roque upang tayo po ay makalagpas at makaya natin ang atin pong sitwasyon sa panahon ng pandemya. At sa buong linggong ito, ipinaalala sa atin yung bigat ng ating pong responsibilidad. Lalo pa sa atin na madalas na nagsisimba, tayo mismo na nandito sa bawat araw ng misa, nawa ay hindi tayo matigil na at sasabihin nating matanda na tayo at hindi na natin ito concern. Pero yun nga din po, no? Sa ating pagtanda, mas mabigat yung inaasahan sa atin at mas mabigat yung responsibilidad na atin pong inaharap, lalong-lalo na no, pagharap natin sa Panginoon, ano ba ang ginawa natin. Balikan natin ng kaunti ang ilan sa mga salita na binitawan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin pong lahat ng mga nakarinig nito. Noong Lunes, pinaalala sa atin ang ating responsibilidad sa bayan, yung tungkol sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Dapat ba siyang magbayad ng buwis? Sino ba ang dapat magbayad ng buwis? Kaya inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda at sa pag nahuli niya ay meron itong salapi. No? At ang sinabi niya, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Magamat, no? Marami sa atin ang nagdadalawang isip kung gagawin ba natin ng tama ang pagbabayad ng buwis dahil ibubulsa lang naman ng marami nating mga politiko, ikukorap lang naman, no? Yung mga flood project natin, bilyon-bilyon na nasa bulsa ng iilan. Magbabayad ba ako ng buwis? Ito pinaalala sa atin, responsibilidad pa rin natin gawin ang tama. Nung Martes, ang sabi din sa atin, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya nga yung pag sinabi natin, pag nagbaha, ngayon, no, hindi ko alam kasi kung aware ba kayo sa mga nangyayari, na sa dami ng mga dredging, yung paghuhukay ng buhangin sa iba't ibang bahagi ng atin pong bansa,
uhukayin, kukunin ng mga lupa para tabunan ng ilang bahagi ng tubig dito sa Kamaynilaan. Pero ilang tao, ilang libong tao ang mas naghihirap dahil nasisira ang ating kalikasan. Kasi malaking pera laging malaking pera ang napupunta sa iilan. So, hindi nais ng Diyos na mapahamak yung tinuturing nating maliliit sa lipunan. Pwedeng ngayon, pwedeng sabihin, hindi naman natin nararanasan Kailangan pa ba natin maranasan na maghirap katulad ng ating mga maliliit na kababayan? Yung mga mangingisda, wala nang mahuling isda sa karagatan dahil polluted na maging ang dagat. Noong Miyerkules, ang sabi sa atin, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ng sarilinan. Nang sa ganon, maibalik pa rin natin siya sa Panginoon. So yung kahit na tayo ang nagawa ng mali, yung responsibilidad pa rin natin sa ating kapwa na hindi siya tuluyang mapahamak. Nung Huwebes, ang sabi naman, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Alam, minsan, parang may mali sa pagkakaintindi natin. Kasi alam na natin kung sino ang mga magnanakaw, sino ang mga korap. Pero hindi ko alam kung naintindihan natin yung sinasabing pagpapatawad, kasi kahit ilang beses sa silang nakasuhan, marami sa atin iboboto pa rin naman. Sila pa rin ang nandiyan. Ganun ba ang pagkaunawa natin na 70 ulit natin silang patatawarin? Ang pagpapatawad, ibinibigay sa mga taong nagsisisi. So, yung usapin na, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala ng paulit-ulit? Ulitin ko po ang pagpapatawad, ibibigay yan sa taong humihingi ng tawad. Kahapon, Biyernes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birhen, yung bang sa kabila ng mga nararanasan natin, problema, sakit, o kung anumang mga kalamidad, hindi dapat mawala ang kagalakan sa ating mga puso. Katulad ni Maria, ang kanyang awit, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at naghagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking o ating tagapagligtas. At ngayon, Sabado ang paalala sa atin ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, huwag ninyo silang sawayin. So ngayon, nasaan ang mga bata? At ano ang nangyayari sa lipunan natin? Narinig natin yung debate tungkol sa pag-amend ng isang bahagi ng ating batas na ang mga bata daw ngayon dapat kasuhan na rin. Yung mga makakagawa ng heinous crime, ng pangre-rape, 7 years old, 13 years old, nakakapang-rape na ang mga bata ngayon. At base sa mga mambabatas natin, dapat na silang kasuhan kung paano kasuhan ang mga nasa tamang edad. Ano bang nangyayari sa atin? Hindi ko alam kung agree kayo kasi madaling magsabi na dapat lang yan. Dito nga sa simbahan natin, di ba? Sa simbahan natin, sino ang mga nagnanakaw sa mga donation box? Mga bata po. Nakailang donation box na tayo dito na talagang alam nila paano sirain ang donation box. Kahit na yero na yan, bakal na yan, kaya nilang nakawin. Pero madaling magparusa.
Kahit nga isumbong na natin sa pulis, kakausapin lang, wala na. Pero madaling magparusa. Pero bakit wala tayong effort magbigay ng program o kaya ng paghuhubog? Bakit nagnanakaw ang mga bata ngayon? Gutom eh. Bakit nagugutom? Walang trabaho ang magulang. Walang pakialam yung mga matatanda, yung mga magulang na dapat na nag-aasikaso sa kanila. Bakit walang trabaho? Walang inaayos ang gobyerno natin para magkatrabaho. Kaya ngayon, nasa na mga bata? Wala na sa simbahan ng mga bata. Nasa kalye. Kung hindi man nambibiktima, sila ay biktima. Unang-una sila ay biktima, kaya sila ay nambibiktima. Pero ito, mabigat na responsibilidad nating lahat ito. Pwedeng, wala tayong pakialam dito, bahala sila dyan. Pero pagdaharap natin sa Panginoon, bubungad sa mga mukha natin na bakit wala kang ginawa? Bakit tuluyan silang lumayo? Sa atin na nga lang, di ba? Hindi na natin sila isinasama sa pagsisimba. Hindi na natin sila tinuturuan magdasal. Kaya hindi na marunong kumilala sa Diyos. Pero muli, no? Ang sabi ni Jesus, huwag natin silang hadlangan na lumapit o mapalapit sa Diyos. Pero kung sakali, kung hindi man tayo, no? Kung hindi man tayo ang nagiging daan para mapalapit ang mga bata sa Diyos, nawa hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen.